online broadcasting services. Mobs Radio TV 101.5 FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao uban sa online platform. Maghatod og mga balita ug impormasyon. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association Incorporated. Bueno, doon na tayo 8 minutos ang milabay sa alas 9 sa buntag. Sa pagpitayan gabon sa atong telemonon ang kumbati sa Mobs Radio TV o 101.5 FM ang datong dakbayan sa Davao. Adlaw karong nga Lunes, pizza size sa bulan sa Abril 2026. Kanyang tanan, banang ko ninyo sa katakna sa mga pag-isitisgot sa mga butang lusod mon. Din kamo, ako may kalabigitan ng programa ang kumbati sa Mobs Radio TV karong mga panahon sa Pikas Lawak, si Emily Ampilano sa atong station manager, Bernard Nebril Bilis, kini si Elmer Quintanar, managubang kaninyo sa mga pagsisigot sa mga butang lungsod nun nga diin kamo, ako may kalabigitan ng atong programa ang kumbati sa Mobs Radio TV. Sa inyo na to, ni tipas na ta sa Semana Santa, o niya bago na puta, balik ta puta sa naanda na to nga Easter Sunday, o niya Easter Monday na puta ron, muna nga balik sa mga nakanda na to mga gimbuaton, o niya karong adlaw pod, isilibrar pod sa birthday sa isa sa akong ninang sa kasal, unya tag-iya sa The Royal Manday Hotel nga mao si Ninang Biole Yap Iskandor, ang tag-iya sa The Royal Manday Hotel. Inautong ta ninang nga tugot tagan pagkatuigan, dagan pagka-birthday nga moabot sa imong kinabuhi, sa imong celebrar karong adlaw. Happy birthday sa akong maptikon o ihada sa kasal nga si Ninang Biole Yap Iskandor. O sa mga ubang mga nag-birthday karon, o sa mga belated birthday sa akong anak, katong kagapon, katong April 4, si Christian James B. Quintanar, nag-celebrar po siya iyang birthday katong miaging adlaw. Unya simba lang, pasalamat kay di man importante ng handa. Importante nga makapasalamat ka sa Ginoo nga gidlugwayan kapag tuig o dagan pagkag tuig nga moabot sa imong kinabuhi nga good health. Di man importante ng bungga, pero mas wapo ang tapod, pero wa may diyoy. Muna ingon na to nga sampila man, muna nga kinanglan ta nga maningkamot lang gyapon ta, taliwala sa pito sa panahon, taliwala sa kalisod sa labi na ani problema karon sa Middle East nga gira, nga giingon na nga naundang na daw, unya kanang pagsaka sa petrolyo o kanang gasolina, unya mo usbaw na po daw ang mga nagunang mga palaliton. Muna problema nato nga unta malagpasan na po nato ni. Muna nga manginauta nga kanang nagasubay nato magtitimbayata sa ato mga walay puos nga pagsuporta sa ato programa ang Damosa. Pinaagi ni Anthony Sasin diya sa Damosa, si Ma'am Ila Dalisay, si Congressman Toniboy Florendo, si Ricky Florendo, o sa mga pamilyang Florendo diya sa Damosa. Si Jojo Oria diya sa All Certified Equipment Corporation diya sa Dalang Bangkal nga itong dakbayan sa Davao. O sa Davao International Airport na pagdumala ni Police Colonel Arnil Agustin Catarata, ang atong absolute chief, o sa atong station chief dia si Major Landerio Arsadon, o sa mga tropa na to dia sila Police Captain Glenn Galon, si Mukoy, Sir Mukoy, unya si Sebastian
nga moritiro na si Sir Mike Gadja, Sir Jonathan Serino, Sir Renz Mendez, o si Baron, o si Sir Ma'am Morales da sa Davao Internet, o sa mga staff da, o sa atong ka-op manager, si Engineer Rec Obsena, si Ferdinand Manos, ang atong CSI, o sa mga ubang personal dia sa Davao, o sa mga airlines company, nga padayon lang gyapon sa ilang mga gimbuhaton taliwala sa pagkunod o pagsaka sa plitihan sa ato mga pasayeroan. Muna nga manginauta nga taliwala sa atong krisis, taliwala sa problema nga atong sa gubang, manisikay-sikay lang gyapon ta. Trabahoon lang gyapon nato atong trabahoon, o nga atong programa sa gobyerno, padayon lang gyapon natong ipatuman. Kay kana itong magtingwa nato nga maserbisyon gyapon nato ang atong katawan. Bisag taliwala sa kalisod, taliwala sa kapit o sa panahon, pero kinahanglan ta maningkamot. Kay ora man bugti sa atong pagpaningkamot, malagpasan gyapon natong kalisod. Kay kung di ta magtinabangay, kung di ta maningkamot nga makabot nato bisag taliwala nga niabot nagsinto sa isinta yata, kundi ko masayop, maabot pa nag 200 ng presyo sa petrolyo o gasolina. Pero muna ginato sa atong gikayong kaninyo, nga kana siya, dili naman na mukunhod. Musaka radyo na. Ang atong importante lang, nga mo taas po ang atong mga sweldo sa atong mga pipila ka empleyado sa gobyerno o sa pribadong sektor. Doon na kita 15 minutos, pekas lang sa ta. Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV 101.5 FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao uban sa online platform. Maghatod og mga balita ug impormasyon. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association Incorporated. Bueno, doon na kita ako na? Doon na kita marag hinay man ako Mike M. Doon na kita 17 minutos ang nilabay sa alas 9 sa buntag sa pagpadayon ng Japon sa atong tulamonon ang kumbate sa MABS Radio TV o 101.5 FM na atong dakbayan sa Davao. Live, ano na ba ta karon? Wala pa? Wala pa karon mga panahon na. Muna nga subay lang gyapon mo, padayon ta gyapon pagsubay sa atong programang Kumbati sa MABS Radio TV. Kung naminaw karon si Kuyang Eric Alonso murag sa kakarong gibutas Ginoo kay di man daw siya magprograma. Busag tuan na pud siguro dito sa laing dapit basig na ni siya isikay na pud ni si Kuya Eric Alonso ang musunod sa atong programa punya di sa programa kay murag na siguro gilakaw nga importanteng mga lakaw si Kuya Eric Alonso. Nya, basig di madugay po diri sa atong programa, atong may nabi po na ang atong maaptikon nga station commander diya sa Santa Ana, si Police Major Roslyn Lagnayo, ang anak sa atong kauban sa buhat nga si Ros Lagnayo, ang veteranong broadcaster sa Dakbayan sa Davao. Dugay na kayo nga announcer, mas una pa sa tuwa. Muna nga, idol man na nato si Ros Lagnayo, ang bagitan nga announcer sa
sa radyo. Dugay pa dito sa DXRI Radyo Arangkada. Muna nga kayong tanan nga mga lungon sumusuporta sa ato sa atong programa kay mao man nga atong tumunga. May buntag po dahil sa atong aptikon nga licensing officer diya sa LTO 11 Sir Dondon Oscar Zamora sa North o sa atong aptikong regional director diri sa LTO 11 si Attorney Ernesto Rafael Netoy Rubinlo III. May buntag o ka Ma'am Dondon diya sa LTO 11 o sa mga ubang enforcer nga si Sir Yuri Lim ang atong diya sa LTO 11 enforcer diya sa LTO nga nakabaton tunhay og kausay kalina og maayo nga pagtratar pagdisiplina sa atong mga pipila nato ka mga driver nga antud karon mga badlongon lang gyapon. Pero mo lagi na taliwala sa mga pagkababadlongon di man gyapon mo undang niyang ato mga enforcer sa pagpitol sa atong mga driver nga antud karon badlongon lang gyapon. Kay mo man ang trabaho sa ating LTO pag-impose sa balaod. Mo lagi na nga ang opisina ni Sir John Abuni sa City TMO, sa City Traffic and Management Office. Nga karong adlaw, diya siyang buhatan ang mga retirees diya magtapok-tapok, kulo kabilyo, iskutan unsa mga dapat iskutan nga ma-share nila kay si John Abudi o ang yang deputy diya si Sir Pamplona ang retired colonel pod si Sir GC Francia sa anti-scam o sa BRU nga padayon ng Japon na ningkamot diya sa iyang buhatan sa pag-implementar sa mga masupakon sa liquor ordinance o kanang mga magbinuang ng Japon sa social media nga imo gyang Japon niya yang himo gyapon ang yang mga ginabuhi yung mga gampanan diya sa opisina sa anti-scam o sa BRU o sa mga ubang sa atong baptikong acting city director diri sa Davao City Police Office si Police Colonel Peter Bauson Madja ang atong city director o sa atong baptikong regional director sa POR 11 si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete o sa mga provincial director sa Davao region diya sa Davao del Sur si Police Colonel Leo Tayabas Ahero ang snapping boss nako diya sa provincial office Davao del Sur sa uban sa mga ginsakpan niya diya og sa atong local government unit diya og sa atong gobernador og sa ubang mga chief of police og diri sa Davao City Police Office. Mga tanga taliwala sa kapito sa panahon manikay-sikay ta mo trabaho gyapon ta walay kakapoy kay maningkamot ta og sa atong mga city councilor karon diya nga naningkamot nga makahawa sa kalisod unya unta ato mga napili na to nga mga konsyal dili na ta sige pamupulpul dili lang gyapon sige tago-tago sila mga constituents kung naay mga pangayoon nga tabang kay tabangan lang gyapon ninyo kay mo man na inyong tumugtingwa mo man na inyong gusto ka nga mo serbisyo mo sa katawhan dili lang kay kamo mukita dili lang kay kamo magnegosyo wala man tay problema kung negosyo pero nauna-una na to atong kaugalingon nga nagtrabaho ta, gisweldoan ta sa tao para mo perform ta sa atong mga gimbuhaton. Dili ta magpahimulos, dili ta magpabaga og naong gapon, unya mo gamit sa mga pamilyang Duterte para sa inyong sariling interes, dili na mo tumong
kana siya kabahin ra na siya nga pagserbisyo ngadto sa katawan. Muna nga maningkamot ta nga bisag taliwala sa kalisod sa atong panahon, ipatigbabaw lang gyapon nato ang atong serbisyong tiunay, tinuod nga nagtrabaho ta ngadto sa katawan. Dili na to ipatigbabaw ang atong sarili nga interes, kundili interes kadaganan. Kaya ang atong katawan, wamay na ang gisaligan. Kamo man diya nga gi-elect mo, gipili mo nila. Labi na diya sa atong mga munisipyo, sa atong mga taga-baryo. Labi na karon nga taliabot na ang November nga barangay election, karon naman ang tuiga. Dili naman ato na pagpugngan. Unya mo hingin pa mga di madayon. Kamo pangandam lang mo. Kay ang dapat lang musulti nga dili mangadayon ang gitahasan lang nga siya ang Commission on Election. Kumilik lang, dili man mo pwede mo magmarites, pero ang legit nga mo announce nga dili madayon ang eleksyon ang kumilik. Wala rason nga nung dili mag-eleksyon. Kaya kinanglan nato nga exercise nato ang mandate nga ang matag pila ka tuig magpuli na putag bag-o nga opisyal sa nagkadiyang barangay o mga sangguniang kabataan para mapalapad pa nila ang ilang kabaho, mapagwapo pa nila ang pagtrabaho, pagkirbisyo ngadto sa ilang barangay. Dili man na sila diyan nidagan lang para magpadato lang, magpaunsa pa ang ilang gusto sa ilang kinabuhi. Midagan na sila para mapagwapo pa ang ilang performance, mapalapad pa nila ang serbisyo, mapagwapo pa ang ilang barangay, nga ang kasagarang barangay naglisod lang gyapon. Muna nga manginauta nga taliwala aming kapait sa atong nasinatian karon, kita magtinabangay. Dili ta magkanya-kanya kay wala na sa atoa nga magkanya-kanya ta. Kay dili nato makabot ang atong kalambuan kung kita mag-iya-iya sa atong mga pangandoy. Kinahanglan isarta. Ang isa, kung isa ang ilang mga paglantaw, dako ang atong makabot sa atong komunidad. Muna nga, importante ta nga maningkamot unya natay kahadlok sa labang makagagahom, kahadlok sa Ginoo nga paghimo og daotan ngadto sa atong isig kaingon, isig kanato ba, isig katawo nato. Dili ta magpaturato o maayo kay kita gamana na, kuyaw na ta, sikat na ta, pagkauman ang atong ugbok isa ramang gyapon. Diha rang gyapon ta sa kadaot. Muna nga importante nga magtinarong ta. Kay walay kumo sa pagtinarong ngadto sa atong isig kaingon. Kaya ang pagtinarong ang bugti ana kaayo ngadto sa tanan. Pero kung ikaw magbinuang, sukli binuang ka alaot sa tanan. Dili lang sa imo ha. Sa kinitibuk ang banay nimo. Muna kung binuang ka, ayaw pangdamay. Kung mabinuang ka, unta ikaw lang. Pero kasagaran manggod ang risgo, karma, tulok man dyan na sa imo ha. Muna nga, dili na ta magbinuang. Kay, walay rason nga nang magbinuang ka. Gitagaan kag kumplito sa Ginoo, gitagaan kag mata, gitagaan kag una-una, gitagaan kag kamot, gitagaan kag isip, tanan, gihatag sa Ginoo sa imo ha, para makabot nimo ang tanan. Wala rason nga moingon ka sa Ginoo nga kulang man
Ginoo imong gihatag nako. Dili ka makasulti niya na kay kumpleto ang gihatag sa atoa. Muna nga maningkamot ta ang atong pagpaningkamot, bugti ang atong sukli ang kaayo. Kay kung kita magbinuang, sige lang tagbinuang, ang katupusan anang binuang, kalaot man yun na. Wala may kanang binuang ang sukli kaayo. Ang kaayo, suklian po nagkamatinudanon. Kaayo. Pero kung binuang, ang sukli po na niya, kadaot. Nabalay ang binuang sukli o kamaayo, dili mo na pwede. Tagaan ta ka. O example, tagaan ta ka bato. O muna siya. Di ka suklian og tinapay. Tagaan ta kag tinapay, ang isukli kamaayo. Muna ang punto nga atong gipadayag ani sa atong programang kumbati og sa ato kaninyo sa Matina cruising sa 74-A sa atong maptikong kapitan Joel E. Santos. Bago ta po tayo, pikas lang sa ta. Check this out. 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 Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV 101.5 FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao uban sa online platform. Maghatod og mga balita ug impormasyon. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association Incorporated. Doon tayo 30 minutos ang milabay sa alas 9 sa buntag sa atong pagpadayon ng gapon sa atong tulumanon ang kumbati sa Mobs Radio TV o 101.5 FM ni atong dakbayan sa Davao. Sa atong gikaisgutan kaganina kalabutan sa mga binuhatan sa mga himuon nimo ngadto sa atong isig kaingon. Sa atong lokal o nasyonal nga mga isyu kalabutan gyapon anang mga binuang sa atong mga pipila na sa gobyerno. Labi na anang mga pagpangurakot. Muna nga sa atong last nga na matik nga mga impormasyon nga mityabaw na pod ang atong dating gobernador dia sa Ilocos in the person of Governor Luis Chavez Singson kalabutan sa mga gimbuhaton sa atong administrasyon nga wala na siya malipay. Gumikan sa mga binuang, gumikan sa mga pagpasalig niya nga kuno daw tabangan siya, intayin, pahulaton lang gyapon siya. Paasahon lang gyapon siya sa mga dili na maabot sa iyang kinabuhi. Gumikan kay nasilo siguro ang administrasyon kay gikritiko na siya. Soy nagmaayo ni Governor Luis Chavez Singson. Kay kana si Chavez Singson makita na to dagag mga achievement nga nahimo niya sa komunidad. Isa na ng mga programa diya sa atong agrikultura. Si Chavez, Manong Chavez, dagag mga nahimo, dagag mga programa nga sarang nahimong panamanginan, nahimong mga kalambuan sa atong agrikultura. Isa na nang kanang maghimo kagalingan. Kanang gagmay mga galingan ganin nato karon nga sa mga barangay nga di na kinang nagdagko nga
kanang galingan gagmay na lang nga sa inyong mga gagmayng lugar pwede na lang dito galingon ang inyong mga abot. Unya mo nga po sistema naalaga po tahop naaga po masipirit lang gyapon ang dapat masipirit. Si Governor Manong Chavez Singson ana nakadiskubre iyan ang gipalit dito sa laing nasod unya iyang distribute sa mga barangay nga lisod in town magpagaling sa ilang mga abot. Muna nga daghan og mga programa pang uban nga sarang naka-benepisyo ang atong mga kaigsunan. Kay kana man ko si Manong Chavez nahimo man po ng opisyal sa League of Mayors of the Philippines, League of Governors. Muna nga aktibo na siya paglantaw para mapalambo pa nato ang nagunang mga sektor nato sa atong mga mayor, kapitan, board member, city councilor, municipal councilor, muna nga nakakita og maayong mga programa ang atong maaptikong gobernador. Muna nga di nato na siya ikalilong kung na siya kay subo sa atong administrasyon. Kay kanang administrasyon nato karon sige lang magpamintik sa uban. Sige lang magpandaot sa uban. Pero wala man gimo niya unsa ilang mahimo ngadto sa katawan. Unsa ilang mahimo nga mga mapapalambo pa ta, mapaangat pa ta sa atong kalisod nga grabe ang kapait sa atong mga kaigsunan. Wala na natagamtaman. Gumikang kay ang atong gobyerno single out. Sige lang pasangil sa kani administrasyon. Dapat dili na ta. Ato na lang biyaan ng politika. Padayon ta sa pag-adto sa mga tao nga dapat natong tabangan. Dili ta magsigilag panilig sa uban, pero ang atong dapat siligonon, wala nato masilig. Dapat tarungon nato ang atong isig-kaingon. Dili ta sige panaway, pero wa man tay maayong agi, ang atong agi matama ra man ta ni banos sa kani presidente sa nasod nga kasamtangan o kaning mayor sa Davao si Rodrigo Duterte. Maman dyan ay tinuod. Dili man na sa paglipod-lipod ang mga agi karon nga gihuman sa administrasyon Marcos, mga agi man na ni former President Duterte. Isa na ng kanang bypass road, isa na ng Bukana Road, isa na ng tunnel, isa na ng mga circumferential road. Kinsa man ang nagsugod niya na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili na sa kalilong, dili na ito na ikatago, mo man ay tinuod. Dili ta dapat mamakak. Dili ta magtumutumuan ni dire. Kay kanang paghimo ana, ligasiya na nga iyan ang ikabilin kung asa man, kung mupanaw man siya pag-abot sa panahon. Wala pa tamoingon nga nanunguta. Kay ang tao mamatay man jud, mabuagi ra man jud ta ang kabutana. Bisag kinsa sa ato mulabay ra tagyapon aning kalibutana. Kay kita gihulman na nato ang matag kinabuhi nato. Ang atong importante nato nga magpakatao tanga tinarong. Tarungon nato labi na kita na sa gobyerno, kamong mga city councilor sa Davao, tarungon nato makitungo ta sa atong isigayngon kay dili man ta habang buhay. Dili man tayo nato nga sa pinakasla nato natong trabaho. Dili na pinakasla nato. Ato kanang gihulman lamang kay ang bugto nga tag-iya ni aning tanan ang atong Ginoo ramang. Muna nga tarungon nato na kita sa atong pagtinarong natay maayo nga mahimo ngadto sa atong isigayngon. Dili ta sige pinta sa uban, pero pagkauman watay tarong. Labi na kitang nasa gobyerno, sige tagpanaway sa atong kalaban nga napildi na ta, manaway ta. Dapat dili ta mo naway, tabangan nato
o kinsa ang kasamtangang nagdumala sa atong nasod. Kaya wala may makuha ta ng sikitag panaway? Wala. Kita kung manaway ta sa atong isikengon, wala may tumong. Walay makabuta na. Makadungag rigyapo na sa atong kalisod. Muna nga, tabangan na lang nato ang katong kasamtangan karon. Dili na sulbad, dili na kasulbaran ang pag-criticize, pangpandaot sa atong kasamtangang administrasyon o sa kanig administrasyon. Dili na may bugti nga kita mulampos kay kita sa tinuod lang ang atong biso sa dolyar nisagad na sa 60 pesos. Ha? Sa unang panahon, kung may numdum na to, kakaniro di Duterte, wala mo abot sa 60. Mga 59, 58. Pero karon ambot lang. Nganang niabot sa 60 pesos. Unya ang atong rating, yun na to nga survey, murag, nagkamang naman ang atong kasamtangag administrasyon nga grabe man ang iyang paghimo, libot suroy sa mga lugar kung asa siya i-implementar niya ang mga nagunang programa. Pero matingala ka, ngano nga ang tao walay kumpiyansa sa iya. Muna nga, dili na to na ikalilong. Kaya ang tao man dyan nasayod manggod, kung kinsa ang ilang gikasaligan nga leader nga mamuno. Unya ang atong administrasyon, gipagarpar nga dagantag mga dagkong mga panagtapok nga involved ang mga dayuhan nato. Pero mo lagi na nga gwapo, dili man nindot og epekto. Dili man makaingon natong proud ta sa atong nasod. Gumikan kay nag-aginod lang magyapon ta sa atong kalisod. Nag-inod sa atong kapait. Labi na sa mga palaliton karon. Ultimo gamayng kantidad nga paliliton mahal kaayo. Unsaon na lang? Unya gasolina. Matang sa tao nagkinanglan og gasolina. Kay di man ka makaabot sa mga tuan kundi ka magbiyahe. Muna nga lisod kaayo ang atong kahimtang karong mga panahon na. Pero mo lagi na nga ang atong tang gobyerno lantaw puruntaan ninyo ang kapakanan sa katawhan, dili ang kapakanan sa inyong sariling interes. Diya sa Kongreso, nagpadato lang maayo. Pagpa-bando lang maayo sa inyong kaugalingon. Sige lang magyapog paminta sa inyong kalaban. Sa politika, undangan na lang nato ng politika, kay wala man tayo makatuluan na. Wala man tayo makabutan ng politika. Lisod patagag maayo ni ana. Kay wala may makuha tanang kanang makikaway ta sa atong isig kaingon. Walay dunog nga makigbatok ta sa atong tagalungsod, sa atong isig kaingon. Labi na sa administrasyon nga sigilag pamatikos, sigilag daot o katong kriminalidad nga nahimo nga kaning pagsumpo sa kawat, pagsugpo sa droga, pagsugpo sa pagpamatay sa mga kriminal, gigugod sa International Criminal Court. Muna nga, kamo pod, dapat unaon ninyo. Kaya wala may nasod siguro walay problema nga kriminalidad. Bisag sa Amerika, naama na, gumikan sa kawadon, sa kawadra, kapobrehon sa atong kaigsunan, muna ang naang kalisod sa atong nasod. Muna nga, dili na to na kalilong, nga kaning kapait, kabayon mani sa atong kinabuhi. Muna nga, lamas na siya. Lamas na sa atong kalisod, sa atong nasod, nganong inganita. Muna nga di na to
pasangil sa kanya administrasyon. Di na to pasangil ni dating Presidente Rudy Rua Duterte. Di na to i-blame ka Vice President Sara Simerman Duterte Carpio nga Vice President palang gani batikuso na. Unsa pa ka kung mapresidente na. Sa bagay, sa atong institusyon, sa atong nasud, wala pa jud ko nakahinumdum nga naay presidente nga tuboy, gihangaan, biliban, gitusap, wala kundili panamas-tamasan, kay dili pa sila kontento sa ilang nakitaan nga administrasyon. Daoton gyapon nila bisag maayo pa gihimo. Mo lang gyapon ni karon nga administrasyon ni Marcos. Daoton gyapon niya ang kani administrasyon. Kay siya daw ang maayo. Daotan daw ang Duterte. Tama ba na siya? Dili na maayo. Dapat balansita, mulantaw sa mga naimong leader sa atong nasod. Dili ta mo single out, kaya kita masipiat mangyapunta. Wala may perfecto, niyang babaw sa atong kalibutan, gumikang kay tao raman ta. Masipiat ta, masayop, muna ang bugti, nga atong gipadayag diri sa atong tulumanon, ang kumbate sa MABS, Radio TV o sa 101.5. Pikas lang sa taalang sa commercial. Check this out. 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 Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV 101.5 FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao uban sa online platform. Maghatod og mga balita ug impormasyon. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association Incorporated. Bueno, doon ka tayo 45 minutos o 46 minutos ang nilabay sa alas 9 sa buntag sa atong pagpanahin ng gapon sa atong tulumanon ang kumbate sa MABS Radio TV o 101.5 FM ni atong dakbayan sa Davao sa mga nagasubay lang gapon labi na diya sa DIAPS sa Davao International Airport pinagi ni Police Major Bobby Landerio Arsadon sa atong ABSIO Chief Police Colonel Arnel Agustin Catarata, ang atong mga personal niya sa ABSIO 11, si Sir Glenn Galon, Sir Mukoy, Sir Sebastian, Sir Glenn Galon, Sir Mike Gadja, Sir Jonathan Serino, Sir Baron, Sir Renz Mendez, og kang Engineer Rex Obsena, og si Engineer Ferdinand Marco Manos, diya sa Kaap og sa CSI, og sa mga ubang personal na to diya, nga nagasubay og sa Damosa, kang Sir Anthony Bisasin, sa Damosa kang Ma'am Ella Dalisay, nga nagasubay sa atong programa, og happy birthday pag-usab kang Ninang Biuli Yap Iskandor, ang tag-iya sa Manday Hotel Arcadia o mama ni Sir Jiwan o Glenn Yap Iskandor sa Manday Hotel o sa
Iskandar Group of Companies nga nagasubay matag unya sa atong programang kumbati sa MABS Radio TV. Ha? Muna nga sa atong gikayong kaninyo mga kaigsoona nato dris Davao kalabutan sa mga nag-unang mga pangitabo diri sa ato ha? Sa atong mga iskutanang politikal kay diri sa Davao mo lagi na wa pa man jay baniog nga moatbang sa mga pamilyang Duterte. Kay kung napay moatbang manimaho na. Pero mo lagi na karong mga panahon na ang mga sympathizers manggod ni Congressman Pulong unya katong recently nga nang mabalita nga ang balay daw ni Congressman Pulong dia sa Katulang Grande sulungon daw kay mag-search daw iserbi daw ang warrant ni Congressman Pulong pero fake news man daw to sumala sa Davao City Police Office. Muna nga di man nato na ikatingala kay init mangyud gyapon ang politika sa Davao o sa atong nasod Pilipinas. Kay kanimbangi sa Duterte o Marcos, laom na medyo kaini. Muna nga, ang ubang mga politiko, labi na ng mga pipila nato ka mga congressman, nga midula manjud gyapon sa politika sa atong nasod. Nidula gumikang kay naamay pundo. Kay naaman sa administrasyon, pero pagdaga na po sa paghuman sa barangay, magsugod na po ta sa 2028 election, mura nag-irumbuang ang ato mga pipila ka mga politiko. Kung asa na po sila magpasilong, asa na po sila magpairo-iro kunuhay, kay gusto na po sila magpaamo. Pero for the meantime, ang mga tao karon nga padayon nga po naga-suporta ni Vice President Duterte samaan ng mga Bautista. Sama ni Lone District Congressman Franklin Claudio Peralta Bautista, Vice Governor Lorna Bandigan Bautista, Governor Franklin Pauline Bautista o mga mayores diya o sa Davao del Sur o sa Davao Oriental kana si Mayor Juanito Kunot Inuales. Magtuot na diya nga sigurado nga mag-Duterte na siya. Pero karon Marcos siya. Kay administrasyon man siya, ambot ka ng uban diya. Kanang diya sa Baganga. Nga hawad man po kayo na. Buhaya man po kayo ng dako. Magsigil man po palandong sa mga naipundo. Nara na sila. Basta si BP Sara Duterte kabaw na siya kung kinsa ang loyal sa mga Duterte. Kabaw na siya mahasa. Kabaw na siya mauna kung ikaw balasubas ka nga politiko. Kung ikaw mapamuslanon ka nga politiko, bright na si BP Sara Duterte. Muna nga, gisaling na nato na siya kung siya na ang may baw. Kay kung maingon siya nga ikaw, mapaimuslanon ka, sa diyang ako nag-vice president, sa diyang si Papa na imong presidente, nagpaturate kag maayo sa mga butang nga dapat imuon nimo nga makaayo ngadto sa isig kaingon. Muna nga, tarungon unta nato nga pagmatututa nga tiunay ta nga mutabang ngadto sa katawan kaya mutubukti niya ni ang pagtinaronta sa atong isikengon. Kay looy kaayo ang atong kaigsunan. Labi na sa mga tabanguno nato nga mga igsuon. Okay ra lang kanang makakaya. Pero kanang mga tabanguno na nga nga mga igsuon, kinsa may saligan na lang nila. Unya ikaw, nagpaimulos ka, nagpagahaman ka sa butang nga dapat ang
tao makapahimulos. Pero ikaw, wala kay gihimo magpangdato kag maayo sa imong kaugalingon. Nabitaw tay mga konsyal sa Davao, nagahaman og maayo, nagpundar og mga ilang mga nakadiyang property. Kunoy ila daw puyanan. Kunoy ilang kanang istaran, pero kinurakot man gyapon na nila. Nagtuo kag tarong na sila. Ambot lang, mapili lang ng atong konsyal sa Davao nga tarong nga antog karon tinuunay kay nagpuli-puli na lang sila diha. Ang ubang tao wala na'y katungod, wala na'y takos nga mo serbisyo gumikan kay anak, pamilya, papa, namatay na ang lolo, apo na. Okay ra ng Duterte, pero kaning uban, nabay agi, wala intayo agi. Sige lang pagpahimulos, sila gabit sa mga Duterte. Nga mudato sila, pero ni Huda, walay tarong nga makaingong ka nga agi nila. Sa ilang isig kaingon, nga nagtarong, nagserbisyo sila, nga tiunay, nga pariya sa ilang mga ginikanan sa una. Wala. Gumikan, kay gigamit na nila ang impluensya sa mga Duterte. Ilang gigamit lang ang impluensya sa mga unsa nga kritiko, unsa nga politiko, nga nagpas uturatoy o paimulos ngadto sa katawan nga uyamot natong mga kaigsunan. Kaysa tinuod lang, mapili lang ang mga politiko diya nga maayo. Kanang mga tarong, na po'y gibati. Pero kanang mga lagsik diya, gahaman, may pemuslanon, kurakot. Unsa man tawag ni mo ana, limpyo ba ng ingana, nga ultimo, pagpahiyom sa iyang isig kaingon, wala siya magpahiyom. Kay hadlok siya, makahatag sa iyang kinawat nga mga bahandi ngadto sa isig katao. Unya, ang ato mga kaisunan pod, malipay na. Kuntento na sa 1 kilong bugas. Kuntento na sa 5 pirasong tinapa. Kuntento na sa udong, noodles, nga ihatag, nga sukle sa ilang boto nga gihatag sa usa ka politiko. Mo na lisod sa atong katilingban. Dapat usabon na nato unta. Sa ilang nasod, dili man ingana. Pero kita, sobra lang kaayo kabuotan ang atong mga butante. Tiunay nga sagrado ang atong mga butante ngadto sa atong mga mapahimuslanon nato nga mga politiko. Mga kawatan, pipila nato nga mga politiko nga nagpa-labi lang gihapon sa ilang kinabuhi. Nga pamati nila, dato sila. Kay gipwesto, naaman sila sa pwesto. Pero kung wala na sila sa pwesto, grabe ka mapahimuslanon. O di na sila mupansin sa ilang mga butante. Kaya nauman naman nila kuha ang mga boto, unya na-achieve na nila, mabitaw tayo mga mga konsyal diya, nga kwartahan na, nga dato na, gumikan sa pagpangawkaw. Wala magtinarong og serbisyo ngadto sa ilang isig kaingon. Wala magtarong og trabaho. Walay proyekto nga nakitaan. Gumikan kay nagsalig sa ilang apelido, nagsalig sa ilang kuyaw nga mo istorya, mo explika ngadto sa ilang isig kaingon. Mapili lang ang mga konsyal na to diya, mapangalanan na nato na diya, kanang baluran,
kanang kabling, kanang ibuyan arang-arang, ha? Kanang uban, kanang Duterte, ha? Kanang pipila nato diya nga gamiton pa ang katawan, moingon pa nga una daw nila ang katawan, mga bagagnaw, klase nga mga tao ni mga tawana. Gamiton ang tao sa ilang personal nga interest. Iladon pa nila in taon, mga mangingilad nga mga politiko. Nga unta, kamong mga butante sa taliabot nga barangay o local election, hunaw-hunaon na to untag maayo, nga tarong ang atong ihulip, kay kita namang gyapoy maglisod sa maabot nga mga panahon. Wala itong ugasonan, pikas lawak Emily Ampilano, sa ato station manager, Bernard Niblibeles, kini si Elmer Quintana manamilit, dagang salamat, dalay ko ng Diyos.